Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jericho Tolentino mula sa ika-6 na pangkat at ang aking iuulat sa araw na ito ay tungkol sa mga napapanahong isyong lokal at nasyonal. Isa sa mga pinakamahalagang isyong panlipunan sa Pilipinas na aking ibabahagi ay ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtalakay ng mga napapanahong isyong panlipunan ay mahalaga upang mas madaling maunawaan at mapag-isipan ng bawat isa. Sa pamamagitan nito, nagiging daluyan ito ng kaalaman, malayang kaisipan, at pagkilos tungo sa makatarungang lipunan. Isa sa mga isyong ito ay ang pag-aabuso sa kapangyarihan. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay mahalaga sa isang lider upang maisakatuparan ang kanyang mga tungkulin. Sa paggamit nito, nagkakaroon ng kaayusan at epektibong pamamahala. Ngunit, kapag ito ay inabuso, nagiging hadlang ito sa kaunlaran at katurungan ng lipunan. May dalawang uri ng kapangyarihan. Ang una ay ministerial na kapangyarihan. Ito ay mga tungkuling kailangang isakatuparan ng walang pagpipilian. Halimbawa nito ay ang pagtanggap ng buwis at pagproseso ng mga legal na dokumento. Pangalawa ay diskresyonal na kapangyarihan. Ito naman ay mga tungkuling maaaring ipatupad base sa sariling pagpapasya. Basta't ito'y naaayon sa batas, kabilang dito ang pagpili ng opisyal, pakikipagsundo ng pamahalaan, at pagbili ng mga kagamitan para sa serbisyong pampubliko. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay nangyayari kapag ginagamit ang diskresyonal na kapangyarihan sa pansariling interes, tulad ng pabor-pabor sa kontrata, katiwalian, o pamumulitika. Isa ito sa mga ugat ng korupsyon, kahirapan, at kawalan ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Bilang mga mamamayan, mahalaga na tayo maging mapagmatsyag at responsable. Ang pagtalakay sa mga isyong ito sa wikang mas nauunawaan ng lahat ay isang hakbang patungo sa maliwanag na pagbabago. Naway magsilbing paalala ito na ang kapangyarihan ay dapat gamitin para sa kapakanan ng nakakarami, hindi para sa iilan. Maraming salamat po at magandang araw. Ako si Eloisa Jane B. Ocampo, Section 1-3, Pangkat 6. Pakikipagsabuatan. Ang sabuatan ay tumutukoy sa ugnayan ng dalawa o higit pang individual o grupo na nagkaisa na isakatuparan ng palihim ang isang gawain na siyang ugat ng limitasyon ng iba upang tuparin ang kinakailangan o nais nilang gawin. Ito ay isang krimen ng pandaraya, panloloko sa iba para sa kanilang mga karapatan upang makuha ang isang adhika na labag sa batas na karaniwan ay sa pamamagitan ng pandaraya o paggamit ng hindi patas na kamalayan. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay nakikita sa mga gawaing tulad ng manipulasyon ng presyo, kung saan nagkakasundo ang mga negosyante na itakda ang presyo ng produkto para kontrolin ang supply at demand. Isa ring halimbawa ang paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo upang impluwensyahan ang lehislaturan na patalsikin ang mga hindi kapanalig kahit sapat na batayan na lumalabag sa mga karapatang pantao tulad ng malayang pagpapahayag at due process. At ang pangatlong napapanahong isyung lokal at nasyonal naman ay ang pandaraya sa halalan. Pinagkatiwala ng mamamayan sa mga politiko ang kanilang kinabukasan kapalit ng kanilang pagboto upang magkaroon ng maganda at maayos na bansa. Ngunit sa kabila nito ay lantaran din ang pandaraya o anomalya kaya nagbunga ng paghalal sa taong hindi napupusuan ng higit na nakararami. Narito ang ilan sa mga mahahalagang konsepto na may kaugnayan sa pandaraya sa eleksyon. Una ay ang pandaraya sa eleksyon or electoral fraud. Tumutukoy ito sa pagdadagdag ng boto sa pinapaborang kandidato, pagbabawas naman sa kalabang politiko. Sakop din ng konseptong ito ang pagpaslang sa mga katunggali, pananabotahe ng balota at pagbili o pagsuhol sa mga botante kapalit ng isang boto. Pangalawa ay ang manipulasyon ng eleksyon o election manipulation. Ito ay isang uri
ng pandaraya na makikita bago ang halalan kung ang komposisyon ng mga manghahalal ay nabago. Pangatlo ay ang disenfranchisement o ang pagtanggal ng karapatan ng isang tao na boboto. Isinasagawa ang metodong ito kung ang kandidato ay naniniwalang sumusuporta ang isang tao sa kabilang panig at tanggalin sila sa talaan ng mga botante. Pang-apat ay ang manipulasyon ng demografiya. Ito ay ang pagkontrol ng kinauukulan sa mga napapaborang kandidato upang makatiyak ng pagkapanalo sa eleksyon. Panglima ay intimidasyon. Ito ay ang lakas ng pwersa na ibinibigay ng mga botante upang sila ay bumoto sa isang partikular na kandidato o kaya ay pigilan na makaisa sa pagboto. Pang-anim ay karahasan o pananakot. Ito ay ang pananakot ng kalabang partido upang ibasura nito ang pagsuporta sa napupusuang kandidato. Inilalarawan nito ang mga krimeng pagpatay, pananakit, pagpapasabog at iba pa. Pang-pito ay ang pag-atake sa lugar ng halalan. Madalas na nangyari ito sa aktwal na pinagdarausan ng lokal o nasyonal na halalan. Ito ay ang paninira ng kagamitan o ari-arian, pananakot at pangamba na tumungo sa lugar ng pagdarausan ng halalan. Pang-walo ay ang pagbabantang legal. Ito ay ang pananamantala ng kandidato sa kawalan ng kaalaman ng isang individual sa kanilang karapatan na makiisa sa lokal at pambansang halalan sa pamamagitan ng pagboto. Pang-siyam ay ang pamimilit. Ito naman ay ang pagkontrol ng mga may hawak sa balota na pilitin ang isang individual na palitan ang unang desisyon sa napaborang kandidato. At ang panghuli ay ang pamimili ng boto kapalit ng salapi. Ito ay ang paghingi ng boto sa mamamayan kapalit ng salapi o kinakailang kagamitan o kaya ay serbisyo. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kadalasan na ang tiwalang ibinigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang iniluklok sa pwesto upang mamahala sa bayan ay naniniwala ng saysay dahil sa pagkasilaw sa mga kayamanan ng dapat sana ay ilaan upang masilbihan ng wasto ang taong bayan. Ang suliraning ito ay matagal nang kinakaharap ng maraming bansa sa mundo na pinaniniwala ang ugat ng pagkalugmok sa kahirapan ng bawat mamamayan. Sa Pilipinas, hindi na rin bago may ituring o usapang ito, maraming isyu sa pangkatiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ipinukol sa mga politikong pinagkakatiwalaang bawat huwan. Ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay pinukol ng maraming alegasyon, korupsyon at pagnanakaw sa bayan dahilan kung bakit ang taong bayan ay nagsagawa na natutong makipaglaban noong 1986, hindi natapunan dating Vice Presidente Gio Mar binayang kanyang pangarap na mahalal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas 2016 dahil sa naging mainit na ang lumalabas na isyu o katiwalian sa Makati noong siya ay mayor pa lamang, ilang buwan bago maganap ang pambansang halalan. Ang pagnanakaw ay matatagpuan sa marami nitong anyo na may ituturing na krimen sa ilalim ng Kodigo Penal sa Pilipinas at ilang mga umiiral na espesyal na batas or special law. Panunuhol, bribery at korupsyon ng opisyal ng gobyerno, corruption of public officer. Sa ilalim ng Artikulo 210 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, ang dekadang panunuhol, direct bribery ay maaaring isampas sa kahit anong sinong opisyal gobyerno sa nasa sang-ayon sa paggawang isang akto na may turing na krimen kaugnay ng isang opisyal na tungkulin bilang konsiderasyon sa kahit na anong hain, pangako, regalo o bagay na tinanggap ng naturang opisyal, personal man o pamamagitan ng iba. Ang krimen ay sa ilalim ng probisyong ito ay maaari ring ipukol sa opisyal na tanggap regalo bilang konsiderasyon sa isang akto na
hindi may turing na krimen bagamat higit na mahabang parusa ang katumbas ito. Meron ding krimen katulad ng uri na kung isang opisyal ng gobyerno ay tinatanggap ng regalo o pangako bilang kondisyon na hindi siya gagawa isang akto na kanyang opisyal na tungkulin. Kung ang bagay na kung saan ang regalo ay tatanggap o ipangako ay ginagawang kondisyon na iiwasan ng opisyal ng gobyerno na gumagawa ng isang akto ng kanyang opisyal na tungkulin, sinasaad ng Artikulo 211 na ang isang opisyal ng gobyerno ay maaaring makasuhang direkta panunuhol, indirect bribery sa simpleng tao na pagtanggap ng regalo o dahil sa tanggapan ng kanyang hinawakan. Pambansang bilang 872, ika-10 ng Hunyo 1985. Ang pananagutan ng karapatan sa bayan ay tungkuling iniaatang sa lahat, maging sa ang mga pribadong individual. Kaugnay nito ang krimen ng korupsyon ng opisyal ng gobyerno or corruption of public official. Ayon sa Artikulo 212, ang krimen na ito ay maaaring ihain sa kahit na sinong tao na nagbibigay ng alok o mga pangako o mga regalo o aginaldo sa opisyal ng gobyerno. Maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan. Sa ilalim ng Artikulo 217 ng Kodigo Penal ng Pilipinas ay binigyan ng konsiderasyong krimen ng maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan. Iniatang din ng parehong probesyon ang pagpapalagay o presumption sa ganitong krimen. Sinasabi ng artikulong ito na kahit sinong opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa tanggapan ng may pangungutya ng pondo at mga ari-arian ng republikang ito ay kanilang gagamitin sa pinaglalaanan o sa pamamagitan ng pondo at ari-arian ng publiko buo man o bahagdan. Ang halaga na sangkot sa maling paggamit ng pondo ay esensyal sa pagtukoy ng angkop na parusa o tao nang mapapatunayang gumawa sa krimen na ito. Ang pagkabigo ng opisyal ng gobyerno na mailabas o maipaniwalang ang pagpananalapi at maaari-arian nasa ilalim ng kanyang kustodya kung ito ay tahasang hihingi ng autorisadong opisyal ay ituturing na prima facie na ebidensya na pagtatatag sa paniniwalang walang pondo ang mga ari-arian na ginagamit sa personal na gamit. Sa kabilang dako, isinasaad naman ng Artikulo 220 ang illegal na gamit ng pandot ari-arian ng publiko. Tahakang sinasabi rito na may karapatang parusa ang kahit sino opisyal ng gobyerno na gagamit ng pondo at ari-arian ng kanyang administrasyon sa pampublikong gamit bukod sa totoong pinaglalaanan nito batay sa batas at mga ordinansa. Tinatawag din ito ng technical malversation. Pandarambong o plunder. Ang pandarambong ay maaaring kinukundina sa sistema ng pamamahala sa Pilipinas sa bisa ng RA 780 ay tinuturing na krimen ng akto ng opisyal ng gobyerno na direktang pamamagitan ng pakipagsabuatan sa mga kasapi ng pamilya o mga kamag-anak sa pamamagitan ng kasalanan sa dugo, kasama ng negosyo, mga nasakupan o iba pa tao na humahakot o paggamit ng yaman na kinukuha sa masama gamit ang pinagsama-samang sinusunod-sunod na hayagan o mga gawaing kriminal na inilarawan sa RA 780 na tinanapong halagang umabot sa 50 milyon na may parusang rekusyon perpetua hanggang kamatayan sa sino mang nagkasala sa batas. Mga halimbawa nito ay paglutas sa pondo ng kabayan ng ipapasa sa mga kamag-anak. Graft o korupsyon. Ang usaping ito ay matagal na hinahanapan ng solusyon, ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ito natitibag o napaglalaban. Ang graft at corruption ay magkaibang konsepto sa pagkuha ng personal na benepisyo mula sa transaksyong pamahalaan. Ang korupsyong ito ay tumutukoy sa maling gamit sa pinagkukunan ng pamahalaan para sa personal na benepisyo, habang ang graft naman ay tumutukoy sa maling gamit na impluwensya para sa personal na benepisyo na laganap sa ilalim ng RA 311
o anti-graft and corrupt practices and na mga kasanayang may kaugnayan sa korupsyon ng mga opisyal na gobyerno at idineklarang labag sa batas. Korupsyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Una, korupsyon sa kapulisan at hukbong sandatahan. Pangalawa, korupsyon sa hudikatura. Pangatlo, korupsyon sa pamamahayag. Pang-apat, korupsyon sa lehislatibo.